Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, higit 100 banyagang iligal na nagtatrabaho sa Pilipinas na ipa-deport na. Bangka lumubog sa Balabac, Palawan, isa patay, 4 pinaghahanap pa rin. Brigada Eskwela 2025 nagsimula na. PBBM nagpaabot ng pagbati sa newly hired teachers. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kabuo ang 150 na foreign nationals na iligal na naduduluyan at nagtatrabaho sa bansa ang ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI kamakailan. Ayon sa kawanihan, karamihan sa mga ito ay nagtatrabaho ng walang proper documentation sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO industry na kalaunay ipinatigil ang operasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga insidente ng cybercrime, human trafficking at syndicate activities. Unang ipinadeport ang 44 Vietnamese nationals noong June 3, 26 Vietnamese at 12 South Koreans noong June 4, 7 pang Vietnamese noong June 5 at 25 Vietnamese at isang Malagasy noong June 6. Pare-parehong inilagay sa blacklist ng NBI ang mga ito upang hindi na mapahintulutang makabalik pa sa Pilipinas. Muling nagpaalala ang BI na bukas ang Pilipinas sa lehitimong bisita at investors. Ngunit sino mang masasangkot sa illegal na aktibidad ay mananagot sa batas. Isa ang nasawi, 6 ang na-rescue at 4 ang patuloy na pinaghahanap matapos lumubog ang isang bangka sa karagatang sakop ng Sitio Matangguli at Kanibungan Islands sa Balabac, Palawan nitong June 8, 2025. Ayon kay NC Mark Joseph Badjao, Acting Station Commander ng Philippine Coast Guard o PCG Balabac, nasawi ang isang babae mula sa Cavite na kinilalang si Jeline Amparna. Ang mga nakaligtas ay mula sa Las Piñas, Balintawak, Mandaue, Olongapo, Talisay at Balabac. Patungo umano sa Malaysia ang mga sakay ng bangka sa kabila ng umiiral na travel advisory, bunsod ng masamang lagay ng panahon. Pansamantalang sinuspinde ng PCG ang search and rescue operations dahil sa malalakas na alon at limitadong visibility. Ayon kay Badjao, ipagpapatuloy ang operasyon sa sandaling humupa ang panahon. Sa ngayon, nasa barangay Bankalaan ang mga survivor at ang 11 nasawi para sa kaukulang investigasyon at tulong medikal. Nagsimula na ngayong araw, June 9, ang week-long Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pagsisimula ng klase sa mga pampublikong paaralan sa June 16. May temang sama-sama para sa bayang bumabasa, nilahukan ng libo-libong guro, magulang ng mga estudyante at mga volunteers ang pagsasaayos sa mga pasilidad ng paaralan. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon ng preparasyon sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Personal pang tumulong ang Pangulo sa pagkakabit ng mga pisara sa silid-aralan na kanyang sinulatan pa ng maikling mensahe para sa mga estudyante. Ayon sa Department of Education o DepEd, nasa 27 milyon na mga mag-aaral ang magbabalik ngayong school year 2025 to 2026. Samantala, kasunod nito ay nag-inspeksyon din ng Presidente sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan, kung saan ito nagpaabot ng pagbati sa 200 sa 20,000 bagong hire na guro ngayong taon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.